Katatapos lamang po ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. at tulad po ng inaasahan, inumpisa ng Pangulo ang kanyang pagbibida sa tagumpay umano ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa nabunyag na anomalya sa flood control project sa bansa. Ipinagmalaki po ng Pangulo ang 25 bilyong pisong nabawi na po mula sa masangkot sa anomalya. Habang 800 milyong piso naman dito ay agad na ibinalik sa Bureau of Treasury. Kinumpirma naman ng Pangulo na malapit namanong masasampahan ng kaso ang kanyang pinsan o kamag-anak na si dating House Speaker Martin Romualdez, ang isa umano sa itinuturing na big fish sa multi-billion pisong kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, talaga bang last minute na nagkaroon ng changes sa kanyang talumpati na isingit pa itong si former House Speaker Romualdez? Yes, tama ka dyan, Alex. Alam mo, sa initial na kopya ng speech ng Pangulo para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na ating nakuha, wala sa mga unang pananalita doon yung patungkol sa kanyang binanggit na pambungad sa kanyang SONA kanina, patungkol sa malapit ng makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay nga ng controversial the flood control anomaly. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na malapit ang masampahan ng patong-patong ng kaso ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnayan ng flood control anomaly. Ito ang bungad ng Pangulo sa kanyang speech sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Pakinggan natin ang tinig ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Bilyong pisong halaga ng mga nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga inaakusahan sa flood control anomaly. Ang mahigit 800 milyong piso anya rito agad din namang naibalik sa Treasury. Binanggit din niya ang mga ginawang aksyon ng gobyerno sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East na nagdulot ng krisis sa langis. Pakinggan natin muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Binanggit din niya ang pagbibigay ayuda sa mga apektadong sektor para naman matulungan ang mga middle class pati na ang mga maliliit na negosyo sa gitna ng epekto ng krisis. Nanawagan ng Pangulo sa Kongreso na magpasa ng mga panukala na bagong tax relief measures. Pakinggan natin muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax
kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Binanggit din ng Pangulo ang nangyaring shooting incident sa Tacloban kung saan 3 estudyante ang nasawi. Magkakaroon naman ng bagong 10,000 school counselor associates na ilalagay sa mga pampublikong paaralan. Binanggit din niya ang controversial na Pac Silica Industrial Hub na planong itayo sa New Clark City sa Tarlac City na inaasahang makakalikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Standing ovation naman mula sa audience ang sabihin ng Pangulo ang mga kataga na we are not greedy, we are not racist, we are not liars. Ang binanggit na ng Pangulo ay may kaugnayan sa mga panibagong isyu ngayon sa West Philippine Sea. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, tila nakukulangan ang ating mga kababayan sa ilang nabanggit na Pangulo, no? Partikular doon sa inaasahan nila na mababanggit nga itong kanyang pinsan na si dating House Speaker Romualdez. At parang lumalabas na parang looking forward lang tayo. Parang aabangan natin sa susunod na kabanata. Hindi ba nabanggit ng Pangulo kung ano bang kaso, ano bang involvement na kanyang pinsan? Yung at least malaliman man lamang na at least pag narinig ng taong bayan, ay oo, tama yun. Tama yung sinabi ng Pangulo. Dapat ganun di ba? Yes, Alex, wala siyang partikular na binanggit, pero si dating House Speaker Martin Romualdez ay under preliminary investigation ng Ombudsman kaugnay sa mga reklamong plunder, bribery, graft, and money laundering. May kaugnayan yan sa controversial na flood control anomaly. Kasama niya sa iniimbestigahan na yan ng Ombudsman si dating Congressman Saldico na siyang tumatayong House Appropriations Committee Chairperson noong mga panahon na yon. Oo, involved dito, mayroon bang mga institutional reforms na dapat gawin ang pamahalaan? Yung malinaw na pagbabago para at least hindi na maulit ito. Itong pagkamal ng pera ng bayan, may nabanggit man Pangulo doon? Naku Alex, wala. Kung actually sigurado napansin din yan ng mga kababayan natin na nakinig kanina sa sona ng Pangulo na karaniwan kasi general statement yun nangyari na nagkaroon ng mga magagandang soundbite general statement, may magandang soundbite na pandugtong doon sa kanyang mga sinasabi na yun yung umaani ng naging palakpakan kanina. Oo, dahil narinig na natin yan sa mga previous na mga Pangulo, no? Example, dating Pangulong Erap, yung binanggit niya na walang kamag-anak dito. Oo, di ba? Pinalakpakan rin yun. Parang ganun rin yung nangyari dito ngayon na hindi ako Pangulo ng pamilya ko, hindi ako Pangulo ng sino man o kaibigan ko, Pangulo ako ng Pilipinas. Alam naman ng taong bayan yun, di ba, Mads? Yes, tama ka dyan. Actually, medyo late na rin. Kumbaga, naging pahabol na yung pagbabanggit na ito ng Pangulo sapagkat matagal na hinihintay yan na sabihin mismo, na manggaling mismo sa bibig ng Pangulo yung mga kataga na yan. Okay. Napansin mo bang reaksyon ng mga kasamahan, yung mga kapwa mambabatas o congressman ni House Speaker? Sila ba'y nagulat na nabanggit yung pangalan ng kanilang kabaro at may pumlakpak ba? Mukhang hindi naman sila nagulat, Alex. Mukhang siguro parang expected na rin naman nila yung magiging pahayag na ito ng Pangulo. Nagkaroon ng palakpakan kanina doon sa bahagi na sinabi ng Pangulo na walang kaibigan, masakit man sa kanya, walang pamilya. Doon nagkaroon ng palakpakan kanina. Okay. Ang Pangulo ba ngayon ay nasa premises pa rin ba ng House of Representatives o umalis na? Sa pagkakaalam ko, Alex, ay nandito pa yung Pangulo. Okay. So pagkatapos kasi ay pupunta sila sa likuran sa may executive lounge. Okay. Maraming salamat si Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa camera.